dire-diretso lang po yan. Dire-diretso. Pwede rin, yung paraan po natin dito sa paggagawa ng pathholder, pwede rin po natin gawin dito sa paggagawa ng doorbell. Wala namang pong pinag-iba. Kung yung kumbaga, katulad nga po ng nasabi ko kanina, tinuturo lang po namin yung dalawang proseso ng paggagawa po. Ano po, na parehas yung pwedeng gawin sa dalawa. Dalawa lang yan, apat to. Opo. Pero although, pwede rin po ninyo gamitin dito po. Yung sa pathholder po, 2 layer lang. Opo. Tapos sa basahan, ay 4 na layer. Huwag po kayo mag-alala, may iwanan po kaming module sa inyo po. Oo. Para po hindi po kayo malito. Ano po? Kaya nandito rin po kung paano yung isukat po at dami ng pako, nandito rin po. Pati yung meron din po dito posting, kung baga meron po kayong pagbabasihan. Yan ma'am, guidance eh, okay na yan. Huwag po kayo mag-alala. Thank you po. Baka po may tanong pa po tayo habang inaantay po natin si Kuya Rocky. Pwede nyo rin gawin, halimbawa wala kayong puhunan. Pwede nyo rin gawin yung mga damit nyo na hindi ginagamit. Di ba po? Imbis na, di ba literal naman natin ginagamit yung ating mga damit na luma, ginagawa natin basahan. Basta na lang natin nilalagay sa semento. Alam po, ano kaya itong gumitin natin at ating lalaking gawing basahan, magkakapera po tayo. Ano po? Habang po tayo nanonood ng TV, nagmamarite sa labas, dala-dala po natin yung ating basahan, hindi po natin na malaya na pumunta pala tayo ng dalawa. Ano po, habang tayo ano po, habang nanonood kayo ng TV, diba, ang laki ng oras ng panonood ng TV. Habang nanonood ng TV, mamaya ulit, hindi naman po barasahan eh. Yun nga lang po, pag halimbawa, ginawa niyo talaga itong hanap buhay, yun, focus po kayo sa paggagawa. Ano po? So, bali, ito na po yung ating pang-apat na. Ito na po yung last. Opo, ayan, pang-apat na latag na po tayo dito sa doormat. Saka pwede na rin po yung Sopa po. Pwede naman po, hahanap po tayo ng magawa, meron marunong magawa. Opo. Depende na po sa inyo yung kung anong size po yung gagawin nyo. Kahit kayo naman po mag-ialala na Pwede din po siyang paglusugin po natin para pwede po natin siyang paglusugin tapos kakainin na lang po natin. Mamaya po makikita niyo kung paano po ito lalaki. Ayan po. Tapos na po si Kuya Edwin. Nakadalawang latag na po tayo sa pathholder. Ayan. Dito po papasok yung rubber band. Ayan. Ito po yung nagsisilbing stopper. Ayan. Lagyan lang po natin ng 3 sulok. Ayan. Ayan, 3 sulok na po yung nalagyan natin. Bakit po ba? Bakit po ba kailangan natin lagyan ng stopper? Halimbawa, naglalala na tayo, hindi na tayo naglagay ng stopper dito. Nandito na tayo, habang naglalala tayo, nandito na tayo sa gitna. Biglang kumalas. Ang bilik natin, napakalakas. Nagkalasan. Nagsunod-sunod na. Ikaw ba naman, alam mo pa ba naman kung saan ibabalik? Di ba po ang mangyayari, kakalasin na natin lahat, uulitin ulit. Di ba po, sayang po yung oras, sayang po yung pagod. Kaya po, maigi na, ilagyan po natin ng rubber band. Ayan, para dire-diretso po ang ating paggagawa. Ayan, pagdating naman po sa ating paglalala na, ilalala na po natin itong pathholder, wala pong masyadong pagkakaiba. May twist lang po ng konti dito. Ano po? Marunong po ba kayo na maglala ng balay? Marunong po kayo? Ayan. Ganun lang po yung paglalala na gagawin natin. Ganito po. Kunin lang po natin yung isa. Saan nyo po gusto magsimula? Sa ilalim, sa ibabaw. Tatandaan lang po natin na partner lang po ang ating pagkuha. Katulad dito, 2. Ayan, 2 kanay.
Dito, yung ating iuuntaw, kailangan dalawa din. Ano po? Dalawa lang din yan. Ako sa ilalim ako magsisimula. Ayan, nangyayari po, ilalim ko nagsimula, susunod ibabaw, susunod ilalim. Alternate po. Pero kailangan po, dalawa-dalawa, partner-partner. Although may encounter po kayo sa dulo na may isa, tatlo po. Kaya gawin niyo po, isama niyo na lang po yung isa. Pero sa dulo lang po yun ha. Hindi po pwede sa gitna. Ayan. Ganito lang po yan. Di ba po ito dalawa? Dalawang hanay. Dito po, kukunin niyo rin po dalawa. Ayan. Dalawa po. Dalawa-dalawang hanay po yan. Pati po sa paglalatag natin, ang mangyayari, parang dalawang hanay din po ang mangyayari. Ayan. Dalawa-dalawang hanay lang po. Ayan, tapos ko na po kilala, ayusin natin. Kuha po tayo ng isa pa. Di ba po, dito ako nagsimula sa ilalim. Ngayon naman po, sa ibabaw ako magsisimula. Ayan, kaya kukunin ko yung dalawang hanay na nasa ilalim, papasok sa ilalim. Alternate lang po. Ayan po. Ganyan lang. Tapos kung gusto niyo pong makita kung may mali kayo, ibabaliktad nyo lang po yan sa likod. Tapos ayan, kita nyo na po. Tapos, ganito lang po yung sapat holder ha. Dito naman po sa basahan. Ganon din po yung klase ng paglalala natin. Kaya lang po, unlike dito, meron na po ditong nakalala na ng sadya. Yung pangalawang latag po natin, di ba po habang naglalatag po tayo ng tela, pagkatapos po natin ng apat na latag, nakalala na po yung pangalawang latag natin, nakalala na siyang pusa. Kaya po ang mangyayari, itataas lang po natin siya, nakalala na siya. Kumbaga po, nakakasave tayo dito nung nakari ng paglalala kasi nakahari na. So, ganito lang po yung kabilis yung paano siya lalaki. Dito, tatanggalin po natin yung muli po natin yung ilakal. Pang-apat na latag. Bago po natin siya lalahin, itataas po muna natin yung pangalawang layer. Yung pangalawa po natin nilatag, kailangan lagi po siyang dalawanan ng partner siya. Pag naiayos na po natin siya, tsaka po natin po ilusok. Pero ang kukunin lang po natin, yung una po natin nilatag. Ito Yung base yung una-una. Yun lang po. Diyan po pumapasok yung sinasabi ko sa inyo kanina na kung tayo baguhan, kailangan apat ng kulay. Para kung alam natin kung ano yung iibabaw natin, kung ano yung ilalala, kung ano yung itataas. Kasi po, pag halimbawa parehas agad yung kulay, malilito po. Pero pag marunong na po kayo, pwede nyo lang gawin yung isang kulay. So yun, nakuha ko na po siya. Bago po natin ulit kuhanin yung kasunod, iusod lang po natin yung pangatlong layer. Tapos kukunin na ulit natin yung nagkakaroon din po siya yung pangatlong layer, parang pinakang division po siya. So yun, bukas na. Kailangan, siguraduhin nyo lang po na yung pinukuha nyo sa ilalim ay dalawa ng dalawa. Tsaka hindi po kayo malilito kasi magkakaiba po siya ng kulay. Paulit-ulit lang po siya. Yung sinasabi ko ni Ate Sophie kanina na yung nakalala na po, ito po yung pangalawang ito. Wala po kayong ibang kukuhanin kung yung mag-report. Yung pink. Yung po yung una po natin. Yung unang nilakad ko natin. Kaya ibabalik lang po natin siya. Ibabalik lang po. Tapos gano'n lang, tataas lang po natin. So yan, nakalala na po siya. Yung gagawin po natin, tatanggal po ulit ang isa.
bago po natin siya lalahin, tataas po muna rin natin yung pangalawa. At Huwag sino niyo yung po nakalala na? Huwag niyo po kakalimutan na laging tataas po yung pangalawa. Nakalala na siya. Yung pangalawa, hindi sabay nakaalam na siya. Nakaline na po yung pangalawa natin lahat. Okay, ganun po ulit. Kung ano yung ginawa ko kanina, kukuhanin mo na po ulit yung unang Di layer. ba mas safe po sa paglalala kasi may nakalinya na talaga siya na nakalala na talaga. Pero pwede yung proseso po ng paggagawa natin dito sa patholder, yung lahat ilalala, pwede rin po dito. Wala namang po pinag-iba. Kaya nga lang po, yung dalawang proseso, paano mo gawa ay pwede rin po dito makapal. Kung gagawin nyo namang patungan ng mga maiinit, pwede naman po. Kayo na po ang bahala mag-discard. Kasi yung pong maglalagay po ng tela, kapag sinabing dalawa ang latag mas mountain, hindi po, parehas lang. Parehas lang po siya. Wala pong pinag-iba ang gamit na tela, ilalatag sa apat at sa dalawa na. Parehas lang po. Sino pong gusto mag-try? Ito po. Para po, halimbawa, ay gusto nyo talaga magpatuloy, meron na marunong, yan. Yan. Tapos dito po, ako ay sa ibabaw na lima po ang nababaw. Sa ilalim pa naman, yan. Tapos siguraduhin nyo lang po na dalawa yan. Ayan, check na rin po yung likod. Huwag niyo po masyadong hihigitin. Huwag niyo po masyadong hihigitin pag naglalala na po tayo. Huwag po masyadong hihigitin. Kasi baka po mailan natin na masyadong lalo lang po. Pwede ko isama ito. Pwede ko po kasi. Kawin na po siya. Kawin na po. Habang pinagpapatuloy po natin yung pag-aaral po nila ng paglalala, pwede po natin galing sa likod, po natin pagpapatuloy, para po ituro na po natin ang ating fabric conditioner. O yung pong tinatawag nating downy. So, pampabago ng ating mga damit. Wala ba tayo? So, bali, kaya po namin medyo i-hold po ito kasi Matagal po kasi. siyang gawin. So, Para time po natin. makita na po natin yung mga susunod. Mamaya naman po, pagkatapos nito, ipapakita natin sa paano mag-lock. Ano po? Sige po, ma'am. Sir, yung sa blind point of view ko, di ba sabi ko, mabalikan ko lang po yung isa. Ito ba yung parang zigzag po yan, di ba? Meron wala, meron wala. Apo. Yun po bang second line? Yun po bang bakante? Yun po ba yung lalagyan po ulit? Hindi po. Pare-pare ko lang Hindi po po, ma'am. kada- Halimbawa po, ang position po nyo is patayo po yung nilatagan nyo. Yung magiging pangalawa nyo po, ano naman po siya? Pahiga. Pahiga naman. So, pagkakaroon po ng alternate. Halimbawa po, ito po yung unang lakad, patayo. Pag magpapangalawang latag na po tayo, gaganyan po natin. Para magiging cross po siya. Ayan. Ayaw. Yun yung medyo ano lang. Opo, tapos sa pangatlong latag Kala po, ko gano'n na siya, Hindi po. parang zigzag. sa pangatlong latag po, tayo ulit natin, yung pong lahat ng iniwan natin, yung pong lahat ng iniwan natin, yun naman po yung ating ilalagyan ng basahan, ng tela. Pag tapos na tayo, iganto po ulit natin, yung lahat ng naiwan ulit kanina, yung po yung ating lalagyan. Hindi po siya masigsag.
Okay. Straight line po siya ng straight line. Ano po? Sige po, kasi ito po yung pumapasok sa isip ko eh, kung zigzag. Igatay lang, igatay lang. Okay lang po, okay lang po. Mahirap sa tayo. Bibigyan ko na po Baba, sa parang paikot-ikot na po yung ating. Okay po. Salamat sa lahat. Kami na ako. Ako bibigyan ko. Ako magtatapos. Okay, so ang next po natin ngayon ay yung magagawa po na fabric conditioner. Ano po ba yung fabric conditioner? So ito po yung ginagamit natin pagkatapos po natin anawan ng ating mga damit. Ito po yung pampabango, tsaka pampalambot po ng tela ng ating mga damit. So kung sa may mga brand name naman po, ito po kasi ginagawa natin, wala po itong brand name, wala po itong pangalan. So pag tinanong, ano yung pinag-aralan nyo? Paggagawa po ng fabric conditioner. Okay, baka magalit kasi sa atin ng DOWNY, nasabihin, aba, hindi ganyan ang paggagawa namin. Okay. Ito. So sa pagsisimula po, kailangan i-prepare po natin yung ating mga gagawin na nangyari. So ito pong fabric conditioner, isang set na po siya na 17 liters po. So yung 17 liters po, para may idea po kayo kung magkano po ba ang presyo nito, yung sa supplier po na kinukuha na namin is 670 pesos po. 17 liters na po siya, isang set, halo na lang po kayo ng halo. Sali na lang po ng sali. Ngayon, marami din naman po nabibili sa online. Pwede din po kayong mag-check sa online. So kami po, binibigay lang po namin ito para at least meron po kayong idea. Ano po kung halimbawa, magsisimula po kayo ng ganito, sideline na negosyo. Ano po? Okay. So, kailangan po natin maghanda ng balde po ng plastic. Panghalo po kailangan, PVC na plastic. Kung wala pong PVC, gamit po tayo ng mga kawayan. Ayan. Basta wag po metal. Okay? Kasi para maiwasan po natin yung chemical reaction. So, dito po sa ating balde, maglalagay po tayo ng tubig na naiinom. Pag sinabing naiinom, dapat po ay malinis. Ayan. So, kahit hindi po yan mineral water, basta po naiinom, purified, distilled, pwede po. Kasi, dito po kasi nakasalalay, yung itatagal po nitong ating gagawing produkto. Pag malinis po yung mga gagamitin natin, mas tatagal po yung ating mga produkto natin. Okay, and then, magpapakulo po tayo naman na nakahiwalay po na 2 liters na mainit na tubig. Kasi doon po natin tutunawin, ito pong ating fat content. So, ito pong fat content, ito po yung magpapalambot po ng tubig. And then, dito po naman sa kabila, dun sa ating balde, meron po tayo dito 14 liters naman po na malinis na tubig. Room temperature lang po, or yung tamang temperatura lang po ng tubig. Okay. And then, ito po yung mga ihahalo natin dito sa ating gagawin. So habang inaantay po natin yung pagpapakulo ng tubig, siguraduhin po natin na kumpleto po yung ating ilalagay. I-check po natin dito sa module at saka po ihahalin na po natin para sigurado po tayo na wala po tayo nakakalimutan. Okay. So ito po, meron po tayo dito pampakulay o yung coloran. So ayan po ay color blue kasi po ang ating pong pampabango ay sunrise set. Pero di ba may nakikita naman po kayo na color pink? So yung color pink po, yun po yung floral or yung po blossom. So depende po kung ano po yung scent natin, depende po yung kulay po din na ilalagay natin. So habang mainit at kumukulo na po yung ating pong tubig, haluin na po natin yung ating popcorn shell. Kasi pag pinalamig po natin siya, ang tendency po ay magbubuo po siya ulit. So, kailangan yes, continuous stirring, mabilis po yung halo. So, yung kalahati lang po muna natin ang tubig na ilalagay. And then, sige po, halo lang po tayo ng halo yun sa ating 40 liters na room temperature water.
Diretsong halo lang po, dire-diretso lang, isang direksyon lang po ang paghahalo. Tapos yung natira po ay saka po natin ilalagay po ulit. So, dire-diretso lang po yung ating paghahalo. And then after po, pwede na po natin ilagay yung ating pong colorant. So, sa colorant po, depende rin po sa inyo. Kung gusto nyo po na super blue yung kulay niya, pwede nyo po siyang ilagay lahat. Ngayon, kung ayaw nyo naman po ng sobrang color blue, pwede naman po na hindi nyo po ilahat. And then, pagkatapos po yung ating fixative. So, yung fixative po, yan po ay, ang purpose po yan ay para hindi po mawala kagad yung amoy, yung bango ng fabric conditioner po sa mga damit natin. Kasi di ba, mabango po yung fabric sa damit. And then after po yung ating antibacterial. So yung antibac po kasi, ang purpose po yan is para maiwasan po yung mga bacteria sa katawan na nagiging sanhi po ng ating mga rashes, ng mga sakit sa balat. And then after po, yung ating pong end cap, yan po ay pagpanatili din po yan ng bango sa ating damit. So, wala na po kayong problemahin. Salin na lang po kayo ng salin. Ano? Para po at least, wala na po kayong isipin sa kung ba kami makakabili ng fixative, ng set. So, isang set na po siya. Salin na lang po tayo ng salin. And then, after po yan, i-check po natin kung mainit pa po ba yung ating pinahalong fabric conditioner. Bago po natin ilalagay yung ating disinfectant at saka pulusin. Kasi kaya po natin i-check po na kung malamig na po siya kasi pag mainit siya, ang tendency pag ilagay natin itong ating scent, mag-evaporate po siya, sasama po siya sa usok. So sayang naman po yung bango. Kasi after din po kasi nito, kailangan po ay tatakpan na po natin yung fabric conditioner para ma-preserve po natin yung bango niya. Yan. So since hindi na po daw siya mainit, ilalagay na po natin yung disinfectant. So, ang disinfectant naman po ay para ma-disinfect po yung mga damit natin. At, syempre, pandemic, panahon ng pandemic, iwas po sa mga viruses, protection from viruses. So, ayan na po. Ilagay na po natin yung ating cell. Dami nyo na po ba? Mabango po. So, ganun lang po kabilis ang paggagawa. May tanong po kayo? Madali po ba? Madali po. Madali po. Yes, ma'am. Question po. Ano yan? How many hours bago isalin sa mga bote? 24 hours? Hindi po. So, eto po. After po nito, mag-curing lang po tayo or medyo stay lang po natin. I-rest natin siya ng 30 minutes to 1 hour. Pero kailangan po yung ating lalagyan, may takip. May takip po. Then after po nun, haluin lang po natin ulit. Pwede na po siya isahin po sa mga bote. So, basta kailangan po pag i-rest natin siya, may takip po siya. Ayan, para ma-preserve po natin yung bata. Yan. So again po, ito po ay 670 pesos. Makakabuo po kayo ng 70 liters. And then, ang ideal price po, yung suggested retail price po na pwede nyo po siyang mapagbenta is 77 pesos to 100 pesos. Per liter po yun, per liter. So kung halimbawa po 17 liters, kunyari, sa 77 pesos po natin siya ibebenta. So times 17, magkano po 1,306. And then, ito naman po, may guide naman po dito. Tapos, ang pinakalaking puhunan natin is 871. Kasama na yung bote, kasama na po yung tubig. So, meron na po tayong tubo na 437 pesos. Maganda po ba? Yes, opo. So, ito po, iwan po namin yung module. Meron pong costing dito para meron po kayo mag-iinay. Yes. Okay. So, okay na po. May question po po. Wala na po, proceed na po tayo sa ating next training. Thank you po. Hanggang ano po yung lasting time niya? Ay, ito po, kapag ka po maganda ang paggagawa natin, tsaka pag halimbawa, in-store
i-monitor po natin siya kung tuwing sa may araw. Yung direct sunlight. Kasi ang tendency po, umuugas po siya eh. Tsaka yung quality po niya, nasisira. Kumbaga. So dapat po yung temperature lang yung tataguan natin. And then tatagal po siya ng 6 months to 1 year po. Pero sure po ako, hindi na po tatagal ng isang buwan yan. Kasi mabilis po i-target ng fabric conditioner dahil halos lahat po ay naglalaba. Okay, meron pa pong tanong? Okay, thank you po. Para makita niyo yung kita niyo po ba agad kung ano ba yun? Available naman po siya. Based sa features nyo. Diba, sa yung residence po. Tapos ipunin po niya, ako yung masasabi sa amin. And then kami po, patapos na ipunin, pwede naman po namin ganito na naman. Bawa, may ito, kami na kalanda, pwede ba namin ito? Okay na po. Kasi po yung available naman po yung sa supplier. Pero kami nga po, kasi marami na available. Ngayon, Pwede ba tayo mag-start ulit? Kasi mali. So, kailangan ang gagawin natin ngayon, no? Pwede ba kayo natutunan? So, magkakaroon tayo sa pagkakas. Ito po yung mga materials na kailangan natin sa paggawa sa paggawa ng kanila, may iba't ibang klaseng wax na pwede natin gawin. Ang number one na kadalasan na ginagawa ko ang kanila ay yung parang yung wax. So ito po yung parang yung wax. Broken na siya. So pagka bago ko siya panawin, babagbagan ko siya ng maliit gamit ko yung video. Para ang purpose na ito, para yung kanila siya nagkulawin. Sa pagkakulang na natin siya, sabi natin sa apoy, na pagtama lang yung video here. So pagka nagkulong na po, here na here. Here siya. Pero bago po siya kulawin, so may lalagay tayo itong latte. Kasama itong crystal wax. Crystal wax yan. So isang kilo ay more na tablespoon. Ang margainer ay 100 grams. Kailangan po natin na ibangan din. Kaya po kami nakapili dito ibangan. Yan po. Ito po yung sinabi lahot para sa pangatiwas. So, bakit po nilalagyan ko nito? Pwede naman para piwas na. So, of course, ang po nung pwede nilalagyan natin yung crystal wax ng cardigan para mas umaba yung buhay kasi nila yung kanila. Kasi yung cardigan at saka crystal wax. So, at the same time, yung dalawang yun, tutulong siya para tumigas lalo yung gagawin natin yung kanila. So, yun po yung So, ito naman po ay yung klase ng wax na gel wax. Ito po yung nilalagyan ng design. So, may nakita kayo naman nila na may design, di ba? So, mga bees, yung makina. So, yun po. Yun po yung ginagawa kanila na ito yung gel wax. So, meron na po soy wax. So, yun naman po kasi naubusan na kami. Yun naman po, pag tinuna mo siya, wala ka nang ilalago, katulad ng gel wax. Ang nilalagyan na ng lakot nitong cardigan at saka crystal wax ay yung parang wax. Hindi po tatandaan nyo. So, kung kayo maglalaki, module po kami bibigyan. So, yan. Pagkaroon pa ng bandila, syempre kailangan natin ng maglakan. Okay, mapapasok tayo ng dito, iba't ibang size. So, depende po sa inyo kung gagawin yung business. Marami po tayong klase ng bibigyan ng paso. May kulay, may ginagawa lang ito, ginagawa. So, nakita ninyo, meron na kayo nakita
Tawag dito ay wing. So bakit siya tumigas? Tumigas na siya kasi ito ang tinawag na po sa pinuno na pangin. Kaya ito tumigas na siya. Kasi pag hindi po natin pinuno, malambot po siya. Kaya niya malambot siya. Hindi po siya tatayo. So para po siya tumayo, hindi po natin siya sa maraming parts natin. So bakit naman meron niya naka-steady talaga siya? Nilagyan po namin siya ng double-sided tape. Ito po yung double-sided tape. Ilalagay natin po sa kulmaan natin para hindi na siya gumalaw. So bakit naman po siya meron, ito po yung, ito, pakita ko sa inyo. So ito yung wick. Ito yung wick sustainer. So, nakita niyo pa, paano paggawa nito? So, nag-iwas na tayo. Halimbawa, ito, nag-ganito, nag-iwas na tayo. Kung i-susut lang po natin ito dito. Ganito. Diba, matigas na siya, hindi siya kumala. So, kailangan po natin ang long nose, para ipitin siya. So, ibig sabihin, kakayo na siya. May long nose na. Ipitin natin siya na. So, ano po yung paggawa nito? Pero kung pinakagad naman kayo, meron po siya sa online po. So, iba't ibang site, iba't ibang sukat yan, iba't ibang haba. Meron sa online, may centimeter, may 10, may 5. So, depende po sa kaso, kung lumahan na gagamitin. So, meron naman tayo dito sen. So, kaya nakita natin yung ibang kandila mabango, naamoy natin, ay meron po siyang sen. So, ang nagawin po nito ay 250 pesos, may 200 pesos. So, medyo mahal siya. Kaya nakita niyo kung kaya yung mismo mo, saan sila na kasi, puno, kalahati lang siya, kasi mahal siya. Saka ang ginagawa doon ay yung soy wax. Pabetas, mga ganito. So, ito naman, pwede ko rin natin para buwas. So, yung may kulay po tayo, iba't ibang klase, iba't ibang kulay. No? So, depende po sa inyo kung anong kulay yung gusto nyo gawin. Sa inyo, kanila. Meron po tayong powderized na ganito. Meron na po flakes. Yung flakes po parang ganito siya. Ganito po yung itsura na. Pero mas mahal siya kasi ang person ay 40 pesos na. Mas mahal compared din sa powder. So, ito nga po ay whip holder. So, ito po yung sinasabi, para mag-steady siya, nalagay na natin yung ating wax. Ito po yung mag-hold dun sa whip. Para hindi siya gumalaw. Nasa center lang siya. So, sa online ito nabibili ito. Mura lang po siya. Meron na po ito na merong ganito, meron yung metal. So, ito naman po yung ating whip cover. Pag wala kayong konti, dito. Pwede rin po kung galing. Kung wala naman kayo, pwede naman hindi. So, ito ba po ay parang thermometer. Kasi pag nagtunaw po tayo, hindi natin na ilalagay sa hulmahan yung tinunaw. Pag may certain degrees or texture, para dapat na natin siya ilagay dun sa hulmahan. So, kanina nakita nyo, crystal to ay clear. So, kaya yung ganyan texture. So, yan po, medyo para lang po natin konti. Yun na po yung tamang texture na pwede na natin ilagay sa ating hulmahan. Lalo na po, pag ginamit natin hulmahan ay ganito. So, may pagklaseng hulmahan po, ito po yung tinutupo sa tubig. Kaya dapat po, ganito na yung texture nyo, mas malapot sa dito. Ang purpose naman po, para hindi siya tumatas. Kasi pag masyadong clear, pag lutunaw lang, tatatas na siya. Ito po hulmahan na binababa. So, bakit siya binababa? Para po naglagay na tayo ng wax dito, hindi siya hindi. So, pag medyo malamig na siya, ito natin siya sa tubig. Para mas malamig madaling alisin. Ng wick sa molder po. Ito po yung itsura ng ating molder sa loob. Apatan po siya. So, lalagyan po natin siya ng Para ma-avoid yung So, leaks ito po sa ating wick po ay tinubukan po natin doon sa So, pag binabad siya sa tubig, para tumutunog na siya. Kasi ganito po ang style niya. Pag po, hindi pa po siya tubog, malambot po siya. Kailangan po kasi pantay tubig sa loob. So, sa paglalagay po dito sa loob ng molder, susukatin nyo lang po. Pwede po kayo hindi mag-allowance po dito sa taas.
Pero pagdating po dito sa baba, mag-a-allowance po kayo ng 1/2 inch to 1 inch po. So, ilalagay nyo lang po siya, puputin nyo lang po. Yung medyo ano pa. Kasi hindi ko kita eh. So, baka nagkakalimutan mo yan sa components ni Micah. Pero kung ako nakalimutan yung flip gun, ginagamit ko ito pag tayo naglagay ng dito ng wax. So, tendency niya, may hangin na papasok. So, nagkakaroon siya ng butas. So, para na maalis yung butas, gagamitin natin tayo ng flip gun. So, hindi mamaw magtutunaw. Kaya natin tutunaw, papasok tayo sa butas. So, makapantay niya. So, nakakaya mo makikita niyo yung pala yung bata. So, make sure lang po na nakalapat. Lalagay po. Then, tsaka nyo lang po siya lalagyan ng rubber band. Para po maipit niya po. Bakit po ba natin nilalagay ng allowance po dito sa dulo po? So, para po ma-center po natin yung ating wing. Para hindi po siya lumo. So, habang naglalagay si Micah, so, umpisa ko na po naglalagay na ito yung tamang texture. Naglalagay na sa ganun lang po siya. So, ganun lang po siya. Ang salagay ko na sa gitna ng ulan. Opo, lalagyan po natin na ganun lang po siya. Bakit pala hindi mo makakit? Kasi yung nagagawa ko ng napapagod na ako. Recording. So, ito po po, lalagyan po natin na so, dahan-dahan lang po Yung part ako na, yung dadyak. Kasi gawa na, so, masabi ko paggawa ng basa, yung pop ko. Try ko po, nasa yun, ano? Para mabuting
Kaya, nakalagay ko. Sino po gusto sumubok po mag-try po sa motor? Right? Wala, marami ko lang ano, pink powder ko po. Halimbawa naman, ganito yung texture. I-adjust mo lang. Pag ganito, so dapat pong mag-clear yung dapat pong ganito yung texture. Paano po yung continuous po na under sa apoy habang naglalagay? Sinasara yung dito. Hindi naman po necessary yung continuous po sa ako. Pag medyo nabubuo na po siya, pwede nyo na po siya nalaman. May pack preference ba? May pack Wala naman po. Kung halimbawa po, wala pa po kayo mga gamit po na ganito. Pwede po yung mga takit-takit po ng mga dilata. Yun po yung pwede nyo po gamitin po. So yung mga kalderong luma po. So habang wala pa po kayo mga gamit. Pero pag po ginamit nyo po yung kalderong luma, huwag nyo na po gagamitin sa pagluluto. So ito naman po yung gel wax at sinulong po. So isasali na dito. So, lalagyan natin ng set. So, yung set natin, gagamitin natin ay bandila. So, ito pong gel wax po, ito po yung kalimitan ginagamit po as decorative candles po. Mas mahal din po. Mas mahal nyo po siya ang nag-benta. Kaya nag-service sa Divisoria. Ilalagay mo lang mga Na-design po. design. Marami po siya. Mga beads, mga ano po. Mga shell. Nasa ano na lang po, pipipit po ninyo. Yung mga designs po na magagawa. Pwede niyo din po itong lagyan ng kulay. Kung ano po gusto niyo kulay. Yan direct po sa gel box. Hindi mo. Pwede po. Direct po. Direct na po siya. Pag tinunaw na po yung gel wax po, direct na po siya ilalagay. Wala na po kayo kailangan kung ano man po ano po. Hardener po or system wax po. Pag sa gel box talaga kailangan mayroong stopper. Para po ma-center po. Sa lahat naman po ng nilalagay niyo po sa baso po, kailangan po mayroon po siya. Tapos naman po, masasalin ko lang, no? Ganito na yung texture niya. Tapos po, pwede rin mo siya lagyan ng recover. So, best end mo. Pagka masyadong mainit po, pag sinagay mo, yun po, tatanggal po. Kasi parang nagtutulong yung wax. May katanungan po ba? Bakit pagkakaluto ng kulay habang dito? Ay, hindi po. Pagkain na po na po. Pag medyo malamig na po. Hindi po siya pwede isabahan. Hindi po. Kasi na-try namin, sinabay namin. Nabubuo. Parang nagluto din siya. Tapos yung tumay niya, medyo maputla. Kung kasama po ba yan sa module ba? Meron po module to, ma'am. Para po maano na. So, ito po kung mapapansin niyo po, meron po siyang lupa po, opo, utas. Kasi po may hangin po siya. So, ito po, dadagdagan niyo pa po siya ng wax. Hindi kailangan itangka or ano sa
Yan po, pagka ito po nabuo, pwede niyo po unawin ulit. So, pero huwag na masyadong clear. Yung white, may white pa rin siya, basta matunaw lang siya, tapos saka niyo po ilagay ulit sa mga. Okay, okay lang po gaya. Hindi na kailangan tunaw lang clear na clear. Okay na. So, medyo patrabaho lang ang pagkakuha ng kanila. At saka ito po, pag halimbawa ibibenta ninyo, review time po to. Hindi pagkagawa nyo ngayon, ibibenta nyo agad. So magantay ka lang naman at least 2 weeks bago nyo ibibenta. Para sure na, matigas na yung kanila. Then, kapag po wala na po siya, halimbawa po, pantay na po siya, wala na po siya hindi na po siya lumulog, itutubog niyo na po siya sa tubig po. Ilalagay niyo po siya sa tubig. Para po mabilis po siyang lumamig. So yan, pag natubog nyo na po, kailangan po, palamigin nyo siya makakit. Kasi pag inalis nyo po siyang maligam-gam pa, mas madagawa nyo, madiliform po. Ganun din. Ito po, hindi na po. Kasi as is na po ito na po. Hindi na po siya matatanggal po sa kasa. So demo lang po namin sa inyo yung lead guard. So nakita nyo yung medyo lubog na siya. So pwede natin siya lead. So nakita nyo ng buka ulit. So nagpantay ulit siya. May isang klase po na halimbawa mo, nagawa kayo isang soy wax mo kayo isang klase wax. Kaya naman ako kami dala. So yun po, pagka yung soy wax, halimbawa, nalagay nyo na din sa kulnahan. Diba, nalagay nyo sa kulnahan. So lalagay nyo po siya ng kulay. Yung pwedeng, kasi may liquid din po ano na yung pang kulay. Mas maganda po yung liquid. So, lalagay nyo yung liquid dito sa kulay. So, i-hit ka ninyo. Tapos yung bababa ko yung mga kulay dito. So, pag lagay ko kayo another kulay, so ganito, i-hit ka nyo ulit. Ang nalalabas na parang cardboard. So, depende lang po kung yung artistic choice. Para mas maganda yung ano. Hindi na po inihit din yung gel. Hindi na po, ganyan lang siya. Mas maganda po yung gel. Pero kung nakita nyo naman hindi siya pantay, pwede po. Ito po ay ano po, maaari na po natin itubog po sa tubig po. Para po lumamig. May natanong po ba sa paggawa ng kanya? Sa pagtanungin niyo, magkano yung bibigyan? So kasi yung parating boxes po ay 150 pesos. Ito po, party there, ay ito, crystal box ay 450 pesos sa isang kilo. Pero ito, matagal yung gagamitin ito. Kasi sa isang kilo, 40 euros lang yung magagamit ninyo. So matagal nyo siya magagamit. Ito namang hardiner, ito ay 300 pesos ang isang kilo. So ang lalagyan natin sa 1 kilo ay 100 grams na. So medyo matagal na rin. Parang 10 times. Diba? Kasi 1 kilo is Ang paraffin box lang po siya. paraffin box. Paraffin box lang. Kaya sa gel box, Sa gel box wala na po kayo yung halo at saka sa ibang wax. Sa paraffin box lang po. Pero kung nakikikit kayo, pwede namang paraffin box na. Yung lalo yung sa mga ano, sa mga biglan sa hindi na nila lalagyan nila. Tinuro lang po natin. Meron po tayo, kung wala po kayong mga hulmahan, pwede po yung living method. So kung wala tayo ng mahawa ganito, sa makabang kahoy or kawaya, tapos natin dito yung wheel, ay hindi siya kinukuha na. So, sige, malamang po siya nakalagay. So, gamitin po siya dyan, tatali nyo. So, dapat
kung ilan laro siya ilagay. So meron kayo dapat na malaki unawan, sa meron yung ilog na gano'n. So dapat makanin kayo yung gano'n. Ilagay mo lang tubo, sabit, tapos bubili ka sa ulit. Kasi makuha niyo po yung dessert, kung yung gusto ninyo, sumas or taba. So mag-depende rin po kayo kung malaki siyempre yung hindi na gagawin nyo. Ang gagawin yung week ay yung cotton. Pwede ko yung gagawin yung pagpalalaki na yung una. Pwede naman, meron lang kung ganitong kayo na mataba. So, iba't iba po yung tabari dito. Ano mo yung cake? So, online po kayo bumili. Mas madali. So, lahat po yan nabibili sa online. Ito naman mura lang po. Parang ano po yung bibili. 75 pesos ang dami na 1 kilo. Ang dami na to. Ito naman mura lang po. Kasi titipangan ko dyan yung partner. 100 grams per 1 kilo. Pwede naman libawa. Kung may lang kayo, mabaksin sa bahay. Si mostly subject, ilalagay sa mga goblet, yung souvenir. Saka yung soy box ko. Parang soy box is 100 care at 300 care. Kaya pag nilalagay niya sa kulungan, sa nakalit kasi sa lagyan mo ng set, sa lagyan mo ng video ng ano, yung pangalan ng ano. Bumibili tayo, ganito ka nito. Parang nakita. Ganda naman ko, ganda ang laki kasi sabi mo nila sa palengke maliit. Yan, marami po po. Para kung Ay, nagpagkata ng gusto. Kahit bit ko dun sa bata. Kasi kahit namin hindi ako maluwag. Okay lang naman. Pag nalaman pa lang ba natin, parang nilak na sa uli, matigas na. Sa uli, matigas na yung pagkakalagay sa kasi pinagmamahal lang ako malabot. Kasi yung champagne nila, ang liit. Sa amin, sa tandaan daw. Ano Itanong mo eh. Alam ko dati. Hindi mo pa sa nila. Hindi ko alam. Paano to? Dito ba? Birthday, kasal. Ano
Sayang na po. Hanggang by next year na po. Susunod ba namin yung pag-wala sa iyo? Susunod na nagdala po namin yung materials. Ay, pwede rin na kami dumating. Para mag-present po kayo. Good morning po. Marami na po silang natutunan. Since marami na po silang matutunan, magdadagdag pa po kami ng ituturo po sa inyo. Bago po tayo mag-uwian, so ito po, tuturo po namin, meron na po kayo talagang controlling heart. So dito po, meron po nga tayong market, which is si mountain nga po yung magiging market po natin. Ano po? Doon dito. So dito sa gagawin po natin support, ito po talaga is in demand. Dito po ba sa bayan po ng Los Baños, gusto pa po ba ang plastic? Hindi na po, di ba po, no? Mag-support na rin po tayo. So mas maganda nga po, matutunan natin para po talaga meron tayo talaga extra pagkakakitaan since bawal na rin po pala ang plastic sa bayan ng Los Baños. So, ito po, yung mga materials po muna ay tutulong po namin sa inyo kung paano po talaga gumawa ng supot. Sa paggawa po ng supot, kailangan po natin ng tuyong basahan. Bakit kailangan natin ng tuyong basahan? Ito po, makikita niyo po kung gaano kahalaga ang tuyong basahan sa paggagawa po ng supot. Kasi nga po, siya po yung makakatulong para po matanggal po or maging malinis po yung supot na gagawin natin. Lalo gagamit po kasi tayo na paste. Marunong na po silang gumawa ng paste. Yung gawa po sa gaw-gaw or sa gaw. Ano po? Yan, since marunong naman po pala sila, so hindi na po na natin pwede na ituturo. Pero kung di pa rin po kayo marunong, meron naman po kaming module pa rin po iiwan po sa inyo. Para guide pa rin po sa paggawa ng paste. So, sabi po sa mga kailangan natin is tubo, gunting at kutsilyo. Ito po gagamitin natin sa pagkakat po ng papel natin. Sa tututuro. Kasi yung papel po natin din po is hindi po siya yung ordinaryong papel na madaling masira or mapunit. Ito po is matagal po siya. Mahirap po siya bago po masira. So, ito pong papel natin is use siya. Siya po, pinaglalagyan po siya ng skin wheel. Yun po, kumbaga makakit po siya. Talagang use na siya. Pero kahit use po siya at gusot may dumi, okay lang po yan. Kasi malilinis po natin yan gamit po ang basang-basahan. Para po matanggal po yung mga dumi-dumi niya. Then, pwede rin po natin siya ibabad sa tubig. Babad po natin siya sa tubig para talaga sure tayo na mawala po yung dumi niya. So, dito naman po, kahit ibabad po natin siya sa tubig, hindi po siya masisira. Yun lang po yung kagandahan ng papel po natin. Kahit mabasa po siya, hindi siya yung basta-basta masisira unlike yun sa ibang papel. Ano po? So, bago nyo naman po siya gamitin ulit, since nalinis nyo na, halimbawa, ayan, malinis na. Bago nyo naman po siya gamitin ulit or make sure naman po nakatuyo na po muna natin. Para talaga madaling mapunit po.
Ito po naman, pag nababad siya sa tubig, wala pong mangyayari. Kung saan, nilinis po yung papel po natin. Ano po? Saka kahit susod siya. So ito po, 6 years na po siya. Hindi lang po kayo makakatulong para po mamalis po yung kalat. Nakakatulong po kayo para sa extra pangkabuhayan po nila. So nasa sa inyo po, pagtutuunan niyo po ng pansin po ito. So kailangan din po natin syempre ng brush. Kung wala pong brush, toothbrush. So since ginagamit nga po namin ay toothbrush. So yun po na. Then syempre nakikita niyo po itong mga to. Ito po ay molder po natin. So yung molder po natin, ang molder po natin, meron po tayo 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, at 10 kilos. So, limang klase po ng size po ng molder natin. Sa limang klase yun, lahat po yun is binibili po ni. So, kaya kailangan, kahit hindi po, yun po ako sa isang size po, no? So, lahat po naman ng size na yan is bibilin po kung maganda po yung gawa. Kumbaga, hindi lang po kami nagtuturo po ng support, tinuturo lang po din namin yung tamang pagkakat po din ng papel. Para talagang walang masasayang po sa pinaggastasan nyo ng papel and saka Quality. Yes po, saka po yung hindi na rin po yung masasayang time nyo and effort sa paggawa po ng support. Kaya po talaga dadako na tayo sa pagkakat. Okay? Hindi niyo po ba yung sinabi ni Leslie? Molder doon. Yeah, so dadako na tayo sa pagkat ng bawat size. So sa bawat size, meron niya talagang tamang pagkat. Hindi pa siya tayo magkakat kasi kadalasan po, minsan po kasi din sa amin, parang wala kayo masyadong kinita. Wala, mali yung proseso ng mga pagkakat. So 1 kilo, diba? Kung wala akong kilo, pareho lang naman ang ano. So, dadako po tayo sa pagkakat po ng 2 kilos. Ano po? So, sa 2 kilos po tayo, nakikita niyo po itong rectangle na to. So, yan po, nakita niyo po yan. Lalagyan niyo lang po ng mark ng gamit po ang kilo. Kailangan, ano lang po, dahan-dahan, huwag niyo po hihinginan. Kasi ang tendency po niyan, tatagos po siya hanggang sa dulo. Kailangan lang natin siyang lagyan ng mark para po mapadali lang po yung pagtutuklap po natin. Kasi nga po, tutuklapin po natin talaga yung pinaka-rectangle. So, kailangan din po, pag nagawa po kayo ng supot, matyaga po kayo. Kasi nga po, medyo may kahirapan po isang pagkakat. Pero po, pag nakat nyo na naman po siya, bago po kayo mag-cut, then gabi na lang po kayo gumawa ng supot. Para dire-diretso po yung paggawa po nila. Hindi na po kayo yung nakat kayo, gagawa, kakat. So, mas magkaano po siya ng time. Kaya pag na... So, yan. Pag po natuklap na po nila, gamitin po natin ang gunting para po naman makat po yung pinaka-excess. so yun po nakita niyo, ito po yung sobra. Yung pong pinakat ni Ma'am Pe, yan lang po talaga yung masasabi namin na sasayang po sa papel nila. Kaya kung gusto talaga po nilang magtunan po ang support, make sure nga po i-video po nila. Kasi nga po, sa bawat size po ng molder, may kanya-kanya po siyang proper way po or tamang pagkakat po ng papel para wala talagang nasasayang. Ano po? So sa 2 kilos po natin, so since na tanggal na po natin excess, kunin na po agad natin pinakasukat po ng 2 kilos. Kailangan mag-allowance lang po tayo sa taas po ng 2 inches po. O, huwag niyo po kalilimutan po yun, no? Kasi kaya kailangan po natin naglagay na 2 inches kasi nga po yun po yung pag-suporta naman po. Pinaka-ilalim po ng sukat na gagawin po natin. So, pagkakuha niyo po, cut niyo na siya. So, cut nyo na po. Then, cut nyo lang po yung dalawang side niya. Ayan na po yung 2 kilos po natin. Ano po? So, meron na po tayo nagawa agad na 6 na pieces na suko. Na cut na papel. Then, po itong excess, kung pinatira, hanapin nyo lang po yung pinakaduktungan. So, pag nahanap nyo na po, doon nyo po siya ikakat. Ano po? Doon po ang cut. Pag nakit nyo na po, yung part po na medyo matigas po, yung kasi po siya po yung meron talaga makapilis na duktungan. Sa bandang dulo nyo na lang po siya ilalagay. Then pag nakit nyo na siya,
kunin niyo po ulit yung pinaka-sukat po ng molder po natin. Palagyan po ulit natin siya na allowance na inches. Yun po, lagi yung tatandaan, 2 inches. Kahit anong klase ng molder po natin na gagawin, kaya 2 inches po lagi ang allowance sa sukat. Kaya pagkakuha po natin, i-fold na lang po natin ang i-fold. Hindi po yung pagkakuha natin, ikakat po agad natin. So, medyo may kabigatan po kasi molder natin. So, pag po, kinuha natin sukataskat tayo, so may tendency baka mangalay na po natin. Kaya pwede nyo naman po siyang i-fold. Pag na-fold na po yung lahat, doon nyo na lang po siya ikat. So ito po, nakita po kayo, nakita nyo naman po siguro, hindi na po siya yung sakto sa pang 2 kilos. Pag ganun po mangyayari, pwede po kayo magduksong po. Pero pag magduduksong kayo, isang beses lang po. Huwag po kayo magduduksong ng magduduksong para masabing magkaroon na kayo ng gusto niyong sukat na 2 kilos or 3 kilos ang gusto niyo. Para lang po nakagawa po kayo, hindi po. Kailangan isang beses lang po. Bakit? Kasi po, pag natuyo na po yung pinaka-base niyo, tendency po niyan titigas na yung papel niyo. So, kayo na po yung maghihirapan pag gumawa na po kayo ng sukot. So, ayan po. Pag itatagay niyo lang po siyang pag-iwawalayin. Then, pag nakaligawa na pag-iwalay niyo na siya, magduduksong lang po kayo. Kailangan yung pinakaduksungan lang po is half inch lang siya. Half inch lang po. Tapos kung ano po yung part na may hindi kagandahan, may dumi na hindi na kaya tanggalin, or hindi po maganda yung pagkakat, itago na lang po natin. So, siya po yung itong papaloob po natin. Ano po? Grabe siya. So, itatago na lang po natin pag hindi po kaaya-aya po yung klase ng papel po natin. Ito lang po yung lulusungan niya. So, kalahati, tapos hindi ko naman pwede yung tukunin. Marami na kailangan. So, sa 2 kilos, makakagawa po kayo ng 15 pieces po na 2 kilos. So, yan na, alam na po nila. May tanong po sila. Ako pa may tanong, may nasayang po bang papel? Wala po, di ba po? Bukod po doon sa kinat nga po ni Kami kanina. So, kung ganun po yung gagawin po niya ng tamang pagkakat, wala din po masasayang sa papel po nila. So, dadako naman po tayo sa 5 kilos. Lalaktawa po natin yung 5 kilos kasi medyo may kadalian po yung tamang pagkakat. So, dito po sa 5 kilos, same pa rin po. Lagyan nyo pa rin po ulit ng mark. Huwag niyo po ulit bibiginan. So, dyan din po sa bandang yan, sa pagsubok lang po, meron makakagawin din po kayo talagang parang sobrang ano na po. Kapit na po talaga ng page, since ngayos na siya. So, yung meron po lang talaga may kahirapan po tuklapin, at meron din naman po madaling tuklapin. So, depende na lang din po na sa mapapunta po sa inyo. Ano po? Kaya sabi ko nga po, kailangan matyaga po kayo sa paggawa ng support or pagkakataon. Yan. So, kailangan din naman po. Dahan-dahanin mo pa rin po. Opo, meron nga po talaga hindi po maligid. Kaya tulad nga po na nangyayari, masyado po siyang maligat. Ano po? Pero kailangan po, makakayanan po ingatan po masira. Okay po, mas maganda. Pero hindi po natin talaga masasabi na hindi siya magpipilas, lalo na tumatikit nga po yung face po. Kaya same lang po, cut lang po ulit natin yung pinaka-excess po. Para lang po talaga mapantay yung pinaka-papel po natin. Ano po? So yan. Pagkakat na po natin, natanggal na natin excess, mantay na, hanapin po agad natin yung pinagduksungan o duksungan. Hindi na alam. Hindi na lang natin. Yes. So, yan po, pagdating po sa ganyan, sabayan po natin i-explain. Sa ngayon po, focus po muna po tayo sa pagkakat po. So, yun lang po yung muna po natin. So, focus sa inyo para po talaga mas tutunay din po talaga yung pagkakat. So, sa iparasas pa rin po kanina, kung nasan po yung part na matigas, doon pa rin po sa tandang dulo na. So, dito, kukunin po agad din natin yung pinaka-sukat po ng 5 kilos natin. So, allowance po ulit tayo
So, pagkaya po, pagkakuha na po natin ng 2 inches, pinakasukat po ng color po natin na 5 kilos. Dito po, kailangan na po natin siyang ikat. Ikat po agad natin, no? Unlike po dun sa 2 kilos natin na kailangan na lang po natin i-fold ng i-fold bago po natin ikat. Dito po, kailangan po agad natin siyang ikatan. So, ito po yung tamang talagang pagkakot po sa pinakasukat po ng color. Kunin niyo po yung sukat ng size po o color po ng 5 kilos. Then, yung pinaka-overlap naman po ay 1 inch naman po yung pinaka-allowance niya kumbaga. So, bakit kailangan natin lagyan ng overlap po or allowance po sa taas? Kasi nga po, siya po yung magsisilbing buktuhan po natin sa paggawa ng sukot natin. So, pag wala po tayong nalagay na allowance, nakulang po talaga natin sa model, hindi po kayo makakagawa po ng sukot niya. Makagawa mo po kayo pagdulog po pa rin po kayo. Eh kung nandiyan na naman po, kakat nyo na lang naman po siya ng tama. So, lagyan nyo na lang ng overlap na 1. So, ito po meron po tayong sobra. Ano po ito ba? So, para mas marami magawa din yung suko, kuha po kayo ng pagpaparan, hindi ako pwede siya. Meron din po kakasa sa 1 kilo. Kaya lang, nakalimutan nila sa ilagay 1. Mas madami sa so, yan po. Ito may sobra. Ito po natira po natin, ang sobra po natin. Ito po, i-fold lang po natin siya sa gitna. Kasi mo natin yung masa. Bago po natin siya i-fold. So, yung part na po matigas, yun na po yung tanggalin po agad natin. So, kung naman po tatanggalin natin, hindi na rin po natin kailangan siya agad itapon. Ano po? Kasi po, kung tatanggalin natin, magsisilbi po naman siyang pang-support na sumut na gagawin po natin. So, ito po. Tsatsagayin nyo lang po siyang pag-hiwa-hiwalayin. Nalalaman nyo naman po kung bakit kailangan pa natin siya tabi, kahit na napakaliit. Magiging pang-support na po kasi siya sa sukot na gagawin po natin. So, ayan. Siniklog lang po natin, then, ayan na po yung pinakasukat po ng 5 kilos natin. Makakagawa na po tayo ng 9 pieces na 5 kilos sa isang papel na yung buong papel. Kasi, meron po kasi talaga may counter may 3-ply, 2-ply, or 4-ply. Depende na lang po talaga sa inyo. Kasi kaya po nakakagawa po agad kayo ng 9 pieces na 5 kilos kasi nga po 3-ply po siya. Ayan, meron lang po kayong nagawa 9 Tapos ito po, pero po pwede naman gawin na 1 kilo. Sa isang ganun po, pag sa 1 kilo po, makakagawa po kayo ng 24 pieces. Plus ito pa pong 3 pieces. So makagawa po tayo na 27 pieces po na 1 kilo. Since kung 5 kilos yung gagawin ninyo, marami kayo na sobrang taga 1 kilo. So, mas marami pang 1 kilo yung gagawa. So, distract lang po sa paggawa ng suko. Yes po. So dito, dadako lang po tayo sa 1 kilo at saka po sa 10 kilo. Sa 3 kilo, saka po sa 10 kilos. No? Dito po, ibang-iba po yung proper way po ng pagkakato. Kanina, nagtutok lang po tayo. Dito, magtutupit lang po tayo. So yan po. Tupitan nyo lang po, lagayan nyo lang po ng pinakabutas po. Na maliit lang po. Kasi nga po, ikakat lang po natin yung pinaka-rectangle. Pinaka-rectangle, ito lang po yung ikakat natin or tatanggalin po natin. So, yan po, pinakat na po ni Magpen. Yan. Ito po naman nakat na to, hindi pa rin po natin katapon. Tsatsagayin nga lang po ulit natin, tuklapin siya. Para nga pa rin po magamit natin sa pang-suporta sa sukot na magagawa po natin. So, kaya talaga masasabi namin, wala talagang sayang sa papel. Pag po tama yung pagkakat. So, ayan po, nakat na po natin. Ano po, natanggal na natin. Ito po gawin natin isa, 3 kilos po. Ano po, i-fold lang po natin siya sa gitna. Pagka-fold po, cut nyo lang po yung pinag-foldan na sa gitna. Then yung dalawang side po, so yan na po yung pinakasukat ng 3 kilos. So makakakuha na po agad tayo ng 12 pieces. Ano po?
So, ang dali lang po no, ng proper way of pagkat ng 3 kilos. Unlike po nga doon sa iba, kaya mas maganda nga po, pipituhan po talaga nila. So, pagdating sa 10 kilos, same pa rin po. Tanggalin nyo lang po ulit po yung pinaka-rectangle. Ito nga po yun, tanggal lang po, then tabi nyo lang po ulit. So, ganyan po kasi namin yan. Pagtutok lang. Then sa 10 kilos naman po, cut nyo lang po yung dalawang side. Dalawang side, ayun na po yung sukat ng 10 kilos. So, makagawa na po na tayo ng 6 pieces na 10 kilos. Ano? So, sa bawat ganito, alam niyo na po agad yung magagawa. So, nasa sa inyo na lang po kung anong gusto nyo gawin. Pero kailangan po, kaya namin tinuturo po lahat ng klase ng size po ng model kasi mas maganda po, huwag po kayo mag-focus sa isang size. So, kailangan mas maganda talaga, alam niyo lahat ng size. Para mas malaki po yung kikitain po nila. So, ayan. May tanong po sila sa pagkakat. So, kung wala po silang tanong, dadako na po tayo sa paggawa naman po ng sabon. So, di ba sabi po ni Leslie, nilalagay pa ng gatas, ano? So, paano po siya lilinisin pag may ganito? So, kasi nilang po na chile. So, kung gusto niyo pong talaga malinis, babad niyo po siya ng tubig. Yan yung nga masabi namin kanina, mas maganda po ibababad siya sa tubig para talaga maging malinis talaga yung papel po nila. Ayan. Meron tayo sa Ayan. Ayan, nagagamitin po natin kasi ganyan. So, gagawin po natin is paggawa naman po ng supot 5 kilos. So, dito po sa, hindi lang po tayo basta-basta po gagawa, kailangan po ng supot. Ano po? Kasi dito sa supot na gagawin po natin or bibilin po at pagbebenta po natin, kailangan pa rin po is quality. Maganda pa rin po. Kumbaga may QC pa rin po kasi tayo tinatawag. Sa supot po kasi madaming reject. Paggawa po ng supot, hindi po basta-basta makakagawa po ng supot. So, tulad nga po nito. Isa po sa reject po natin, pag po may sulat, tangan po yung pagkakat or iba talaga may dumi na hindi na talaga kaya tanggalin, itago na lang po natin kung maaari para talaga natago mo na lang po yung sarili. So yung tatago na lang po natin, ano po? So tatago na lang po natin yung may sulat since nga po may sulat siya at hindi po kaaya-aya. Tatago na po ako. Ito po, hindi pantay. Hindi ko pantay. Pwede siya pantay eh, pwede hindi na. Since nakatago naman siya, pwede kahit muna po natin siya. Pantayan na lang po. Tago na po natin. So ito po, gagamit na po tayo ng paste at saka po ng toothbrush. So sa pagpapahid po ng paste natin, kailangan dulo po at lahat po ng part is malalagyan po ng paste. Bakit? Kasi para hindi po siya agad-agad masisira. So, tulad ng sabi ko, huwag na huwag po kayo gagamit ng ganitong klase ng paste. No, mangyayari po napaka-expensive na po ng supot. Kasi mahal po ito, baka ilang pa lang magagawa ng supot, gusto na. So, sa pagbabata po, since nalagyan nyo na po, batakan niyo po sa gitna, then dahan-dahan po. Huwag niyo po inikpitan. Ano po? Kasi pag inikpitan niyo naman po yan, nahihirapan po kayo tanggalin siya sa molder. So, kailang din po yung mahirapan. Yun nga po, sabi ko nga sa tulong po ng tuyong basahan, mas mapapalinis po ang supot nyo. Kasi nga po, mapupunasan po yung mga excess na paste. Ayan. Tapos napagdikit na po natin. Sa pagpo-fold naman po, yung dalawang side lang po yung ipo-fold po natin. At po, kasi sa isa sa reject po natin, yung iba po kasi, muna po sa gitna. This is mali po yung reject po yun. So, dalawang side po muna yung ipo-fold po natin. So, yan po na, pagka-fold po natin. Baka po natin dito. Kailangan natin lagyan po, titiglutin po pa ganyan pababa. Bakit? Kasi po siya po yung magsisilbing cover po natin. Paglalagay na po tayo ng sweetan po ng supot natin or ng paste po. Kasi nga po nandun siya, pag wala po yung cover, tataas po siya, mahihirapan po kayo. Ayan. Ito nga po, tulad nga po ng sabi namin, huwag niyo po itatapon kasi tatagain nga po natin siya.
sa paggawa po ng pinakakita po ng supot, kailangan po mag-allowance po tayo sa dalawang side ng tig half inch lang po. Half inch. Huwag niyo po isasakto yung side po niya sa holder. So mag-allowance po tayo ng half inch. Sa lahat po ng mga sobra ninyong ganito, ikat nyo na po lahat, no? Para pagka nagagawa kayo, tako na lang kayo. Half inch no, yung dalawang side. Pagdating naman po sa gitna, sakto naman po siya sa holder. Bakit? Kasi po, pag di po natin siya sinako or lalabas po, mahirapan po kayo mag-hold po ng mga kakabal po naman. So, kung sakto po siya, ganun pa rin po yung magiging niya. Texture po ba? So, sa paglalagay po ng face, wag po kayong maglalagay po ng face dito. Bakit? Kasi po, lahat po na magagawa ng supot, may suwa. May space po talaga siya, may suwa. So, kaya kailangan dito po kayo maglalagay ng face. Pag-alaman, ano na lang po kayo ng half inch. Nga po, half inch po yung pinakapang-suporta po natin. Huwag niyo po siya lalagyan hanggang sa dulo ng face. Tapos sa part na yan, kailangan dyan talaga yung hindi natin tinitipid yung face. Kaya pag, halimbawa nga po, pag pa rin po may sulat po yung pang-suporta natin, itago pa rin po natin. Or kahit hindi talaga nakaya-aya. Galit ka ba sa akin? So, ayan po. Tatago lang po ako. So, ayan po. Diba po? Okay na po siya. So, isa po sa lagyan kasi natin, yung iba po, pinamold po nila muna bago nilalagyan ng pang-suporta po or pang-kita po. Which is, maling-mali po yun. No? Reject na reject po yun. Then, sa pag-mold naman po natin ito, itong triangle na nakikita nyo. So, ayan. Since halimbawa po, may pangit na naman po. No? Halimbawa, pangit po itong side na to. Kung ito po yung pinakapangit na part, yun pa rin po yung una natin i-mold. Pero since pareha silang maganda, pareha silang maganda, so kung nasa po yung pinagtuksungan natin, yun naman po yung una natin i-mold. So, since nga pareha maganda, dito na lang po muna ang una natin i-mold. Ayan, tulad na sabi ko, huwag niyong titipirin sa face. Kaya nga po, mas maganda nga po, kayo mismo yung gagawa. So, nalagyan ko na po, ano? So, pag bago nyo tiklupin, gano'n. So, alalayan nyo rito para hindi siya tumaas. Pag alalayan nyo na nakadikit na gano'n, sa kanil nyo wala. So, gano'n lang. Sa kabilang side din, gano'n din. Baka po may tanong po sila. Leslie, Yes po. sabi mo kay tata, igawa ako ng folder niyan. Bumili na lang po kayo, ano po yung 600 yung kaya po kayo. Hindi, mapapagawa naman sa tatay. Isang set na po. Ayan. So, ayan. Tapos na po. Ano po? Diba? Ang ganda po na. So, ganyan po dapat yung quality na magagawa niyang supot. So, yan. Hindi natin masasabi pwede agad natin siya tanggalin sa molder. Bakit? Kasi kailangan po muna natin kunin yung mga size po niya or kantuhan. Bakit? Isa sa reject din po kasi natin is yung pagtutupi po ng supot na magagawa natin. Kasi kailangan meron tayong guide agad para po pag tinupi natin, hindi po kayo mawawala or hindi po kayo mahihirapan. Kasi pag pinagpatas-patas natin siya na hindi po maganda yung pagkakatupi, bakit po yung kalalabasan? Hindi kasi po pantay-pantay. So yan, bago nito ka rin, kunin niyo po muna. Gamit nga pa rin po yung basahan po natin. O kaya kung iba po ginagamit, yung gloves po na ginagamit pang garden. Iba yung tela. So kung meron po kayo, pwede po siya para po hindi siya para hindi po masakit sa daliri po natin. Kung meron po siya. Yan. So, reminder lang po, pagka kayo po bago nyo hansain sa ulmahan, make sure po na nakadikit po lahat ito. Kasi minsan po hindi na iwasan, yung iba gumagawa, medyo alsado. Kulang yung face, ano? So, gawin nyo na po ng ganyan face, saka nyo punasan na sa malinis ang mga. Kaya nga po sabi namin, huwag yung titipirin. Yan. Diba? Yan, natanggal na po natin sa molder. Meron na po kayong guide. Mas madali na po siyang tupiin or tiklopin. Yung sa guri po. Yan. Saka kita po din yung pinakakanto agad ng supot nila. Yan. Pagtapatin nyo lang po, dahil yung sa gitna po niya, i-press nyo lang po.
Yan, press nyo lang po sa kabilang side din po. Ganun din po yung proper way. Yan. O yan, no? O na pagtapat na po natin. Para po mas ma-plansya, gamit pa rin po ang yung basahan natin. Parang pinaplansya, para po talaga matuwid talaga din siya ng ayos. Then, kung nasan pa rin po yung pinaka-duksungan, nandun pa rin po yung pinaka-puwitan ng supot po natin. Gagalitin ito lang po gamitin. Yan. So, ayan, di na okay na po tayo, nakita natin. Para po mapantay, cut nyo lang po siya ng maliit or maunti lang po. Huwag nyo po ikakatagad siya ng 1 inch or 2 inch siya. Hindi na po kasi siya magiging sukat ng 5 kilos natin. So, kailangan, cut lang po natin ng maliit para lang po talaga mapantay at maganda po tingnan. So, ayan na po na. Ito po, hindi pa po natin masasabing tapos na po tayo. Bakit? Kasi meron pa po tayong isang pinaka-major rated. So, which is yung amat. Yung po talaga yung pinaka-iniiwasan po dapat natin pag nagawa po tayo ng support. Para po maiwasan natin siya, make sure po tuyo po yung pinaka-face po natin. Para masasabi natin siyang tuyo kahit hindi po siya nasisikatan ng araw. Okay po yun, kahit di siya masikatan ng araw, basta as long na mahanginan siya. Okay po yun. Matutuyo po yung face natin. Para natin masabing tuyo siya, pag hindi na po malamig yung part na pinaglagyan po ng face. Tuyo na po yun. Saka, isa pa po, pag po matigas na po talaga yung papel po natin, o yung supot na magawa natin, nandun na po yung tuyo na rin po yung supot po natin, na nagawa natin. Yung po yung mga, titingnan nyo, bago nyo po pang patas-patasin or pagsama-samahin ang mga nagawa nyo po ng supot. Ano po? So, ayan, halimbawa, natuyo na po natin. Sure na po tayo talaga na tuyo-tuyo na yung supot na magagawa natin. Then, nakagawa na tayo ng 100 pieces po na 5 kilos. Kasi, ang bilihan po is per 100 pieces po. Hindi po nabili po ng tiki-tiki. Na 1 kilo na 50 pesos na 1 kilo and then 2 kilos na 50 pieces para po masabi na natin na 100 pieces po. So, kailangan po 5 kilos po, 100 pieces lahat siya. So, halimbawa, nakagawa na nga po tayo na 100 pieces na 5 kilos. Sa pagpapatas-patas naman po, so, halimbawa, 10 pieces po yung ibabaw po yung pinaka-pitang po ng support, then another 10 pieces po na nakatago. So, alternate po siya para po balance po yung mangyayari po sa atin. Kasi, pag dito lang po tayo sa left side maglagay lahat ng pinaka-pitang po ng support natin, mangyayari para po lang kayo gumawa ng slide. So, pangit po ng kalalabasan. No? So, kailangan talaga, po siya, alternate, then makakatulong na rin po para po sa pagbibilang po nila ng 100 pieces. So, yun na po na napagpatas-patas na po natin. So, pagdating naman po sa pagtatali po, kahit anong klase po ng tali ang gamitin po nila, basta tibay po, saka po talaga mahigpit po yung pagtatali. Higpitan nyo na po kung maaari para wala nang mawala. Di ba po? So, sa pagtatali po natin, kailangan yung dalawang side lang po. Mag-side lang po. Dalawang side lang po yung tatalian po natin. Ano po? Wag po kayo magtatali sa gitna. Bakit po? Pag kasi po nagtali po tayo sa gitna, tendency niyan, babalik po siya, magiging parang gagawa kayo ng U. So kung dalawang side lang po yung may tali, makakatulong na po ma-plug po yung pinakapapil nyo para kasi nga po maiwasan na rin po yung kusot. Pero kahit kusot dyan, bibili at bibili po yan. Pag po quality po yung papel nyo, bibili po si Ma'am Pe. So yun po, pagdating po sa paggawa ng supot or pagpapatas-patas, may tanong po sila. Wala na po. Magkano daw ang So yun na po. magkano po yan? So yun po, no? Wala na nga pong tanong sa pagkakat, sa paggagawa po. So dadako na po tayo sa bentahan at sa mga presyo po ng mga ginamit po natin. Nandito po si Ma'am Pe, nabibili. Nabibili po ng mga gawa nyo. Yan po. So, may natutunan ba? Yes, ma'am. Marunong na ba? Yes, ma'am. Pagitago siya. Yan. So, ito po, itong hulmahan na to ay nagkakalaga ng 650 pesos. No? Pero po, sa kabutihan ng ating governor, ito po ay bibigyan na sa inyo. Kung sakaling gusto niyo pa mag-request, anytime, pwede po, dadala namin kayo ng panibagong key.
Ito po, papel ay 240 pesos. So, yan. So, dadako na tayo sa presyuhan naman. So, magkano ba yung, sa bawat size, magkano ba yung bilihan? So, 1 kilo ay 50 pesos ang 100 pieces. So, tingin niyo po, parang hindi ako isa pa yung pagod ko. So, halimbawa, kami yung bibili, yun po yung presyo. Pero halimbawa, makakuha kayo ng sarili ng market, mas maganda po kasi mas malaki yung kikitain ninyo. Halimbawa, 50 pesos, pagdating ng 20 to 30 pesos, siyempre marketing strategy. So, tatawad siyempre naman yung yung customer ninyo. So, pwede ba maging 70 pesos yan? So, sa presyo ninyo, okay na po yung 70 kasi malaki na po yung kita nyo doon. Kung tubo na kayo doon, mas malaki. Kasi po, kung sinundan nyo yung tamang pagkat, yung tamang itinuro namin, yung tamang pagkat, ay mas malaki yung kikitain ninyo. Wala masyadong masaya. Tapos po, kung bagay ito 140, ganun din po yung magiging tubo ninyo. Kung baga 50-50, kalahati po yung siyempre ganun po rin yung negosyo, di ba? Kailangan 50% din yung ulitan mo. So yung 2 kilos naman po ay 80 pesos ang 100 pieces. 3 kilos ay 85. Yung 5 kilos naman ay 100 pesos. Yung pinakamalaking size ng 10 kilos ay 160 pesos. So, yung 10 kilos po nito ay 39 pieces na ganito. 39 to 40 pieces. So, halimbawa, ang 1 kilo is 24 pieces. So, times nyo sa 39. So, malalaman nyo na po kung magkano yung kita ninyo. Halimbawa, 2 kilos, ang magagawa nyo kasi doon ay 15 pieces. So, times 39, yun na po yung kita. Alam nyo na. Yan. So, alam nyo na lang yung presyo. So, may tanong po ba? So, dapat po, binigyan nyo yung, yung pagkakat para mas maano. Kasi ito, iiwan natin sa inyo. So, depende sa inyo, ipaunin nyo sino, kung kanino maraming salamat po. So, yan na. Ay, meron po tayong yung ako na paglalat ng basahan at yung kanila. Pwede na po yung nagawa natin kanila. Po yung spiral po. So, meron po yung, kasi pag lumaman yung ginamit natin gano'n, meron po yung mga excess. So, gagawin niyo dyan, kuha kayo ng liha na kilo, saka nyo po lihain. So, halimbawa, para sa mga kutsili nyo, kasi nyo ng konti. So, medyo nagkakaroon. Kasi ito, papatayin nyo ng liha. So, po, napakatigas na po ito. Kami ng kutsilyo. So, kasi nyo na lang siya kainin. So, ito po yung nagawa natin. Kasi ito na ito yung nagawa natin. So, aras ka natin sa stopper. Ang bago na po. Kasi sinindihan nyo na yan parang therapy ka rin. Aroma therapy. Sino po ang Vice President ng Federation? Wala po dito. Kami na lang po mga presidente magiging acting. Hindi, sino po kaya yung pwedeng pumirma sa acceptance paper? Ako na po. Kasi ma'am, iiwanan po namin yung mga ibang namin. Katunayan po na yun po ay napapunta sa inyo. Tapos po, kayo na po bahala mag-desisyon ng Federation kung paano nyo magiging sustain ito kung ginawa natin livelihood ha. Kasi baka po mamaya, nandito lang kami nagturo, tapos mga susunod na wala pa na nakaganda natin. Anin po namin yan, ma'am. Okay na po, may tanong po ba? Pagwa ng kagila, ng suko. So yan po, so dadako na tayo sa paglalak naman ng basahan. Thank you po. Thank you po. Hindi po. So, ganito lang po yung balikan po natin yung sa ating norma. Yung nakita ko po kasi kanina nakasara na po yung sa patrol. Papakita lang po namin sa inyo kung makakasunod sa ating norma. So, ito po yung silbi po ng ating hook.
Ilulusot nyo lang po doon sa yung unang pako, kukunin yung sa tela. Kukunin nyo po yung pangalawa. Ilulusot nyo lang po yung dulo mo. Papasok mo po. Tapos ilulusot nyo lang po siya pa. Parang nagagatsin nyo. Ganun lang po siya. Kahit hindi nyo lang po siya masyadong ihilahin po. Ayan, mabilis lang po siya. Pwede naman po siya, yung kinakamay lang po, kaya lang, dahil papo nga po siya, baka po tayo masugatan. So, nag-iingat lang po talaga. Magamit po tayo din. So, yan, hanggang makakasip po kayo sa kanilang video. So, ito po yung magiging ano po niya. Finish po niya. Ano po ba gusto magsarap? Para matry niyo po. Sige po lang. Patay din po ito sa Pag nakulong ako, next time, nadalawin niyo ako. ito po kayo kakagaling. Isuwan ka. Pag nakulong ako, dadalawin niyo ako sa Saan makakakuha din na ito? Molder po, yung molder. Pero wala po available sa amin kasi. Wala po kapuso po ang mga pero ito po, ang pagkakaroon po ay iwanan po. Ay, pwede na lang po dun sa inyong ano po, kasi yun po yung pag-iwanan po. Sekretary natin. Baka bawat presidente, pamilya natin ako sa Kasi pwede po siyang gawin. Kaya lang. ano sa tubig ang pagliban na meron po yung module ng dishwasher na
Nila Lorna. Lorna, tsaka si Richard Buto. Walang katubig. Kumusta si Leonard? Ayos na na, hindi nga namin sila sa kusina. Basta winte ba? Kaya sa kusina ako na Kaya na kanya yan. Kanya yan. Inaanak ko. Yung tatay niya, saka yung tatay niya anak ko. Ang kapatid ko. Asawa ko ng dito ko. Nakapatid ko ng ate ko. Nakakalain mo hindi mangyayari sa pamilya namin. Yan, salamat. Jen, Jen. Para malaki. Tumubing ka doon kung sino. High school ka lang. Tubig. Kailangan ako eh, lumayo mo. Sino wala pa po? Lahat po may pagkain ako. Salamat po. Nasa babantay dito. Kasama ko yan. Bali yung dito po, dahil kayo na po mag-decide kung paano nyo hahatiin. Meron naman kayong bottle na tubig. Ako mag-decision ngayon kung paano hatiin. Kasi ito po yung mga iiwanan. Sa iba po kasi ang ginagawa, yung lang mga finished products sa Federation muna. Pero ito po kasi top coat, pwede yung ube. Pero ito mga supot, yung candle, ginagawa po nilang sample. Ha? So, yung nila po muna yung ano. Yun ang pag-ibig na natin, pwede pa natin ilalabak yun. Start. Ang dami. Idawan kay Janet. Tapos bahala mo ikaw na kasi nila. Lalo na yung supot. Ano, maganda na ibenta na pwede naman. Bakit na po yan? Ayan, pwede yung ibenta. Kasi hindi. Meron tayo. Ibenta ng mga kasi hindi naman Ada apa nga?
yun. Tapos basically po yung sumunod. Bale, ito po yung tulo ng ating araw. Kukunin po. Sa akin. Okay, hindi naman po. Ganun lang po siya. Matagal natin nila, hindi ako nagtataka, ba't ako niwan? Pinagpalitan ko pa ako. Wala lang akong pera, pero ang ganda meron. Okay lang, kung alam mo, pilet din ang dito, sinama ko si Toto, nandiyan si Lolo.